Sa ikalawang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, inilatag ng House Prosecution Panel at Defense Team ang kanilang mga argumento hinggil sa pagpapasubpina at pagbubukas ng bank records, BIR records at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Ang iba pang kaganapan tukol dyan ating balikan sa report ni Sheila Natividad. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua, gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Nitong July 13, ika-4 na araw at umpisa ng ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, katakot-takot na pagmumura na at pagbabanta ang nasaksihan sa Senado. Ito ay matapos muling balikan bilang ebidensya ang nangyaring 2024 online press conference ng Bise kung saan ipinakita ng prosecution panel ang humigit kumulang 8 stamps ng paulit-ulit na pagmumura ni VP Duterte, hindi lang sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, kundi maging kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Sa pagsasagawa naman ng investigasyon ng NBI Cybercrime Division, sinabi ni NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na 2 beses silang nagpadala ng subpoena kay VP Duterte pero hindi ito dumalo at sa halip, inirepresenta lamang noon ng kanyang abogado at tumugon sa pamamagitan ng liham. The Vice President in effect was saying there were office matters to tend to, so she cannot attend the scheduled subpoena date. Ang naging aksyon ng NBI hinggil sa nangyaring press con, maghain ng affidavit of investigation at irekomenda ang pagsasampa ng 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition. Sa ikalimang araw naman noong July 14, nag-object si House Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan sa paulit-ulit na pangungwestiyon ng depensa kay Lotok. Primaryang sinentruhan ng mga nakitang typographical errors sa isinumiteng mga dokumento ni Lotok na para naman sa prosekusyon, normal at hindi nakaaapekto sa diskusyon ng Article 4 ng impeachment complaint o umano'y grave threats. Bang mga sinasabing maling spelling, maling petsa, maling docket number, no? Meron bang epekto ito dun sa seryosong usapin ng pagtataksil sa tiwala ng bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon, no, ng agreement, no, sa isang mamatay tao na patay ng presidente? Samantala, nagpasya naman ang prosecution panel na wag nang ipresenta si OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at maging si Captain Belinda Bello bilang mga testigo sa Article 4 ng impeachment complaint. Anila, naipresenta na rin kasi ng depensa sa impeachment court ang naging appearance ni Lopez sa online press ko ng Bise, maging ang dahilan ng pag-iyak nito. We will no longer be presenting Attorney Zulaika and Zulaika Lopez. And, Your Honors, in addition, because the testimony of Captain Belinda Bello is merely corroborative. Na-cite in contempt si Lopez ng House of Representatives dahil sa umano'y undue interference nito sa pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. July 15, Miyerkules, nagkaroon ng oral argument sa pagitan ng prosecution panel at defense team hinggil sa pagpapasabpina ng financial records ng Vice Presidente at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Giit ng prosekusyon, maipresenta ang bank, tax at Anti-Money Laundering Council o AMLAC records ng mag-asawang Duterte Carpio na magiging mahalagang bahagi nila ng paglilitis, partikular sa Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa unexplained wealth. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. Nagpasya rin ng prosekusyon na i-withdraw ang 6 na testigo sa Article 4 na sina dating Sheriff Abe Andres na sinapak ng Bise taong 2011 noong mayor pa siya ng Davao City, kasagsagan ng demolisyon. Journalists na sina Bonds Magsambol at Michael Flores na attendees ng 2024 online press con. Isang psychiatrist na dapat sana ay magpapatunay sa estado ng pag-iisip ng Vice Presidente noong siya umano ay magbanta sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating tagapagsalita ng Kamara.
miyembro ng pamilya ng alleged threat victim at isang representative mula sa PNP Firearms and Explosives Office. July 20, nakatakdang desisyonan ng Senator Judges kung ipasasabpina ang financial records ng mag-asawang Duterte Carpio. Inaasahan din ang pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag sa darating na July 21 bilang last witness sa Article 4. At sa July 22, inaasahang masimula na ang pagdinig sa Article 1 ng impeachment complaint laban sa bise na tungkol sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Sheila Natividad, para sa Bayan.